Confirmed yung kasamang babae or na nakayakapan ni Alden na babae mga kasembreros. Hindi naman nakayakapan, nakahag lang mga kasembreros. Tapos, grabe itong achievement ni Alden sa kanyang bagong post ha, sa Instagram niya mga kasembreros. Tapos, sobrang touching ito no mga kasembreros. Ako ay mangyak-nyak din po nung malaman itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram stories. So, pero bago yan, may minor items muna tayo mga kasembreros, no? Nag-drop ng panibagong teaser ang View. Actually, siya bagong teaser eh. Yung parang nung sa time na script reading nila ng Love Siargao mga kasembreros. So, parang yung point dito ng View sa kanilang post kagabi na yung pagbabasa daw ng script, no, ay hindi siya parang hindi siya boring, no? Parang hindi siya seryoso masyado mga kasembreros kasi you can read you can read the script happily, no? Parang gano'n, no? Kasi nga dito ang ginagawa ng cast ng Love Siargao ay nakangiti pa rin sila, masaya, parang nagbabanding lang ng mga tropa mga kasembreros. So parang ang saya lang, no, ng kanilang script reading mga kasembreros. Parang kulit ni Alden dito. Parang yung kinumpal nila na mga moments ng cast ng Love Siargao nung habang nagbabasa sila ng script mga kasembreros ay yung mga kulitan, yung mga happy, no, tsaka smiling moments or laughter moments mga kasembreros ng buong cast ng Love Siargao nga mga kasembreros. So parang ang ganda, no? Parang they feel at ease lang, no, komportable lang sa bawat isa mga kasembreros. So dito ay napaka-kompleto of course, no, ng kanilang cast pa dito mga kasembreros. So ngayon ay busy na, no, ang dito ang mga cast mga kasembreros sa kanilang kasi si Kylene, no, grabe si Kylene, may bago rin siyang may bago rin siyang serye. Firewall Task Force, no, parang something like that, no. Yung bagong serie din ni Kylene, nakasama siya mga kasembreros. Firewall Task Force, parang something may firewall mga kasembreros. Parang action drama series din itong kanilang gagawin mga kasembreros. Tapos si Ninong Alden, may regalo siya sa anak ni Ken ng Ken Creative Design. So matagal-tagal din tayong walang balita kay Ken, no, na kumpare ni Alden. So grabe si Alden may regalong bisikleta. Kulnago din ba ito? No, grabe mga kasembreros, no, sa kanyang inaanak. Sabi ni Ken dito 15 hours ago, sabi niya, salamat palagi Ninong, heart. Grabe si Ninong Alden, galante, no, wala pang December ay meron ng regalo sa kanyang inaanak mga kasembreros. Sabi niya, yan ang regalo ko sa Pasko ha, wag ka naman ningin. Hindi, joke lang po. Dinagdagan ko lang yung mga kasembreros. So kasi mga lamang kulnago ha, hindi ito bababa siguro kasi ito pambata, siguro pagpalagay natin nasa 10,000, 20,000. So kahit pa siguro 50,000 ito mga kasembreros na panregalo niya sa kanyang inaanak ay okay lang mga kasembreros. So how to be you, Ninong? Pwede bang maging ninong si Ninong Alden? No, hindi, joke lang po mga kasembreros. Tapos, ayun, no, ito ang kulit ng ginawa ni Alden dito sa may picture. Inedit niya siya mismo yung nag-post sa kanyang Instagram story. Nang kunwari ay nakasama siya doon sa gathering nga, no, or parang kumain yung cast ng Love Siargao. Na-flash ko na ito nakaraan, pero ang ginawa dito ni Alden sa kanyang Instagram story, pinost niya, siningit niya yung sarili niya mga kasembreros. So dito sa may table kunwari, no, kasama pa dito si yung director, of course na yung original talaga dito na mga litrato or nasa litrato ay sila Kylene, no, si Nadine, si Adrian Lindayag, tapos yung iba dito ay siningit lang, parang 3, 4 yata yung siningit dito mga inedit, or 5 yata ang inedit dito na siningit mga kasembreros. So ang cute lang nila no, sobrang kulit lang. Si Gablagman siningit din nila. Si parang 5 no, yung siningit, hindi ko lang iba dito mga kasembreros. 1, 2, 3, 4, 5. So yun. Pero ito pa yung flash na natin nakaraan. Sinasama ko siya ngayon kasi ang ginawa ni Alden, pinost niya sa kanyang Instagram at saka inad niya yung kanyang sarili, siningit niya yung kanyang sarili doon. Andito siya sa harap, nakaputi siya mga kasembreros, na kunwari ay kasama siya doon sa may kainan nila mga kasembreros, no.
Sobrang kulit lang. Tapos, ang cute ng ginawa dito ni ng isang admin mga kasembreros na inedit yung picture ng Kath din na kunwari ay nagtitinginan no sa bawat isa at magkadikit ang mukha mga kasembreros. Naka-pink sila pareho. Pero ito po ay parang of course edited. Edited ito na picture ni Kath during preview PH niya na event mga kasembreros. So 5 hours ago, I'm completely yours, locked in with my only one. Ito po ay si Kath and Alden mga kasembreros, no? So ang cute lang ng ginawa ng isang admin dito. Speaking of cute, ito rin ginawa si Kath or parang dinrawing si Kath mga kasembreros ng isang fan sa TikTok, no? Ang ginawa ng fan dito ay dinrawing siya gamit ang lapis, no? Parang drawing pencil yata ito mga kasembreros at saka parang siya, charcoal painting yata ang tawag dito, no mga kasembreros. So kompleto siya sa gamit no? Iba't ibang klase ng pangguhit yung kanyang ginamit mga kasembreros. So yun, pero black and white lang siya na ito na shade mga kasembreros. So yun, ang lapis basta kompleto siya. Tapos yung ginawa niya dito ay parang may sombrero, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So ang galing parang tunay siya. Pero siguro pag nakita to ni Kath, no, so pwede niyang bilhin or pupuntahan niya kasi sobrang ganda, no, pag nag-trending ito mga kasembreros. So pwedeng ganoon, no? Ang ganda ng niya, painting mga kasembreros. Dinrawing ng isang siguro talaga to, professional na artist mga kasembreros, si Sir, no? Yung nagdrawing ng kanyang hinahangang artista na si Kath nga mga kasembreros. Tapos may isang pinost dito 13 hours ago, listahan ng 12 sa pinakamaraming followers na sa Instagram mga kasembreros. So ito po ay si 12 sila na Filipina celebrities mga kasembreros. So number 1 pa rin si Ann Curtis, 20,700,000 mga kasembreros yung kanyang followers. Number 2 si Catherine mga kasembreros, no? 500,000 na lang yung lamang pala niya, no? Ni Ann, kay Kath mga kasembreros. So parang hindi na sila magkakabuta. Pero wala nang imposible na mga kasembreros. So si Kath, tapos next is si Liza Soberano yata ito, 17,600,000. Tapos si Heart Evangelista ba ito? Tapos yung isa ay hindi ko malabo yung iba kasi walang pangalan Pero dito sina Marian Rivera, Andrea Brillantes, si Ivana Alawi of course, no? Si Marian, si Sulen Yusuf ba ito mga kasembreros? Si Ivana Alawi, si Kim Chu, si Pia Wurtzbach, hindi ko lang malabo yung iba. Si Julia Barreto ba itong isa ng mga kasembreros? So, pero yun po, no, yung 15,600,000, hindi ko lang kilala kung sino to, mga kasembreros. Naka-red kasi siya Tapos, pero yun, after number 5, yung number 5, hindi ko kilala. Number 5, sino yung number 5 dito, mga kasembreros? So, sorry, hindi ko kilala ito. Hindi ba ito si Sarah Geronimo? Kasi parang naka-red siya. Tapos si Blythe, no, or si Andrea Brillantes sa number 6, mga kasembreros. So, pero yun po. Tapos, yun, major item natin. Confirmed pala na ito po ay si, yung kahag ni Alden nung na-flash natin nung nakaraan sa, natin, na vlog mga kasembreros, ay si Marian Rivera. So, ito yung outfit ni Marian, no? Mga kasembreros, naka-black siya. Tapos, parang pinakita niya ito yung likod niya. So, I'm supposing na ito talaga si ate niya yan. Yung nakahag niya mga kasembreros, no, ni, Alden. So, shinare ito ng isang admin, yung outfit ni... Alam ko ito yung outfit niya sa Stars on the Floor finale ba ito? No? Mga kasembreros or sa Eduk Circle. So, pero yun, wala man ako nung dito, yung sa... wait, no, kasi naka-black siya no? Tapos, so, ako talaga ay 95% sure na si Marian Rivera nga ito mga kasembreros, no?
itong kahag or kaano ni niya kahag ni Alden, mga kasembreros. So wala naman kasi ibang ano no, walang ibang wala namang ibang gantong outfit no, si ano lang talaga si Miss Marian at saka yon si Lexi Gonzalez, hindi naman ganito yung kanyang suot nung Stars on the Floor. Tsaka yung outfit kasi ni Alden noon, di ba, yung white, mga kasembreros. So hindi rin of course ito si si Lexi Gonzalez, mga kasembreros. So yun po. Pero kayo no, ano niyo, parang pero parang alanganin no, pero alanganin ako na sure ako na si Ma'am Marian Rivera nga ito, mga kasembreros, yung kanyang nakahag dito, mga kasembreros. Tapos next item natin, pinost dito ang picture ni Alden nung jogging era niya, prior pa ito no, matagal na ito na picture, mga kasembreros. Daming likes, so 255 reactions, mga kasembreros. Alden Richard, Kath Den, sabi niya dito, mga kasembreros. MLS TV ang post nito, mga kasembreros no. Tapos isa sa mga major items natin, itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram na grabing achievement ito no, at saka sobrang touching nito, mga kasembreros. Kasi kung naalala ninyo yung isang scholar ni Alden, mga kasembreros, na si Nino, nagano pala siya, nag-join ng palarong pambansa, mga kasembreros, sa Agusan del Sur noong May 24 hanggang May 31 ito, mga kasembreros no. Nakakuha siya ng gold, silver at saka bronze, mga kasembreros, sa swimming. Grabe no, mga kasembreros no, from your AR Foundation family. So pinost ito ni Alden kasi achievement niya ito no, mga kasembreros. Scholar pa, parang patuloy pala yung pagsusuporta ni Alden dito sa kanyang scholar na ito na kasi alam natin no, si Nino po ay isang PWD no, person with a disability, mga kasembreros. So wala siyang kamay no, disabled siya, mga kasembreros. So dalawang kamay wala siya, mga kasembreros, pero nag-gold siya sa 50-meter breaststroke, silver naman sa 50-meter freestyle, at saka bronze naman sa 50-meter backstroke ulit, mga kasembreros. So breaststroke, freestyle at saka backstroke, mga kasembreros. So grabe no, kung kaya napapost si Alden dito sa achievement ng kanyang scholar na si Nino Dayon, mga kasembreros. So ito yung kanyang apelido. So grabe, nakaka-amaze, mga kasembreros, itong achievement niya, Nino Dayon. Tapos si Kath naman, pinost siya ng isang admin dito, mga kasembreros no. Naka-green dito si attorney, tapos si Bel no, dalawa sila, mga kasembreros. Parang hinahangaan lang na artista no, sina Catherine at saka si Bel, na pareho naka-green, mga kasembreros. So post ito 22 hours ago. Dalawang inspirasyon, dalawang mahusay na brand ambassadors at dalawang pangalang patuloy na nangibabaw sa mundo ng entertainment yata ito, mga kasembreros. So Catherine Bernardo and Bel Marian. Daming comments, sa 145 comments, mga kasembreros, at saka 8 ang nag-share, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, pinost ulit siya dito ng isang admin no. Ito yung kanyang moment nung nasa labas siya, mga kasembreros, during PGT Season 7 pa yata ito, mga kasembreros, or Pilipinas Got Talent Season 7 no. Dito po sa nasa labas siya, tapos parang kumaway yung mga fans sa kanya habang siya po ay nasa kotse no. 10 hours ago, sabi niya, I am what I am because of your unconditional love and support. Thank you for everything from the bottom of my heart. Thank you for being there through every milestone. I love you guys, no? 10 hours ago ito pinost, mga kasembreros. Si Kath, no? Na sobrang nagpapasalamat daw siya, mga kasembreros. Tapos, yon. Second from the last item natin, mga kasembreros. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito kasi ginawang animation si Alden, mga kasembreros no, yung kanyang picture na parang GMA gala yata ito no, na outfit niya, nakatuxedo siya, tapos ginawang animation, mga kasembreros.
Parang naka ano siya, parang dito nakalagay yung kanyang kamay sa kanyang chin mga kasembreros. Posing si Tisoy. Si Tisoy dito. Tapos yun, ginawa lang siyang animation mga kasembreros ng isang admin, no, na kung saan ay avid fan din at admin. So parang nag-shoutout din dito yung AR Troopers na nag-post nito. Shoutout to my newest followers, excited to have you on board, no? Tapos sa picture nga ni Alden na ginawang animation mga kasembreros. So or animated, no? Naka-tuxedo. Ito yung brooch na parang parang ibon na accessory mga kasembreros na nilalagay sa damit mga kasembreros. Tapos, yun, ako habang po excited na excited tayo na magsushoot na ang Code Gray. Ako po ay nag-voice over ng alas 11 ng umaga June 4, 2026. So baka may mga items na magsusulputan. So later, sa susunod na natin na vlog, may sasali mga kasembreros. So last item natin ang prayer or panalangin, of course, ni Phenomenal Box Office Cinema King. Inaantay ko rin ito. Sabi niya dito, Dear God, thank you for the gift of rest. No, talagang pahinga mga kasembreros, kasi ibang mga tao ay hindi nakakapagpahinga. No, kung kaya si Tisoy ay talagang nagpapasalamat sa pahinga mga kasembreros. Help me to slow down and be still in your presence, to quiet my mind and heart before you in the midst of a busy world. Remind me that true rest is found not in doing more but in being with you. Be still and know that I am God. Sabi niya ito, no? I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. That's Psalm chapter 46 verse 10. Isa ito sa paborito kong verses mga kasembreros. Help me to focus on you, on your kingdom, your goodness, and your will being done on earth as it is in heaven. Teach me to rest in your timing, to trust in your plan, and to draw strength from your presence as I walk in peace today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, no? Pops Alden. So, actually, that ends our CAF then na mga item, mga kasembreros. So, play ko tong kulitan ni na Alden sa kanilang script reading mga kasembreros. Although wala siyang boses, lagyan natin ng music background mga kasembreros. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Hindi Tago sa Diyos. Bakit kaya, no? Psalms 139 verses 15 hanggang 16. My frame was not hidden from you. So ito pala yun, no? When I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth, your eyes saw my substance. Grabe, no? Being yet unformed. And in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. So grabe mga kasembreros, ito po ay si Haring David, hindi tago sa Diyos. Ibig sabihin, alam ni Lord yung ating ginagawa. Okay? Hinimay-himay ko po yung Salmo 139 mga kasembreros kasi sobrang ganda yung kanyang bawat verse mga kasembreros. So tayo, pag sinabing secret, di ba, when it comes tago, may tinatago yung may mga bagay natin malaman mga kasembreros. So parati nating tatandaan, alam ng Diyos, okay? Hindi natatago sa Kanya. Kahit yung ating iniisip, kahit yung laman ng ating puso, kahit yung ating nasa isipan mga kasembreros, alam ng Diyos because He is an all-knowing God. Okay? Ang hindi kayang gawin ni Satan mga kasembreros, basahin yung ating isipan. Okay? Kasi hindi naman si Satan ang lumikha sa atin. It was God Himself mga kasembreros. So since God created us, not Satan mga kasembreros, ay alam ni Lord yung iniisip natin. Pero si Satan hindi niya kayang isipin or hindi niya kayang basahin
or tingnan mga kasos ng ating iniisip, ang laman ng ating puso. So, anong ginagawa niya? Inject lang siya ng inject. Okay? Tanim lang siya ng tanim ng maling pag-iisip, ng duda, ng takot, ng kung ano mga bagay na pwedeng itinim sa ating isipan, mga kasos ng inggit, ng yabang, ng pride, mga kasimeros, ng galit, ng hindi pagpapatawad. So, opposite no sa spirit ni Lord, mga kasimeros, kasi yung fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, mga kasambrers, and the self-control. So, apart from these or opposite of these mga kasambrers na mga characters, let's say love. Diba? Love yung fruit of the Holy Spirit of God. So, ang sa kanya naman ay hate, no? Sige, mag-away kayo, mag-inggitan kayo, and so on. So, joy, no? Imbis na masaya ka or magalak ka sa Panginoon, mga kasambrers, ay maging malungkot ka, no? Magtatanim siya ng mga iniisip mo na mga ka-depress, mga magdududa ka, for example. So, a gentle kindness, no? Imbis na kindness ang gawin natin, so magtatanim siya ng selfishness, no? Ng pagiging madamot, mga kasembreros. Tao dito, yung pagiging patient, no? Imbis na patient ang fruit of the Holy Spirit, si Satan naman magtatanim niya ng impatience, no? Yung parati ka magagalitin, yung bugnutin ka, sige, kuda ka lang ng kuda. Yung dito, yung faithfulness or goodness, no? Imbis na kabutihan ang iyong gawin, ay magtatanim ng kasamaan, mga kasembrero, si Satan sa ating character or sa ating puso't isipan. So, kapag nagtagumpay siya, ay talo tayo mga kaso sa every time na sinusunod natin yung mga ganong uri ng ugali, mga kasmeros. Kasi parang ano yan, parang mga tanim, no? Parang mga buto yan, mga kasmeros, na tanim ng galit, no? Tanim, o parang buto ng galit, buto ng hindi pagpapatawad, buto ng kasamaan, buto ng pagiging madamot, buto ng pagiging magagalitin, and so on, mga kaso. Pag inalagaan mo yan, okay, di ba, yung isang buto nga ng halaman, pag inalagaan mo yan, talagang tutubo hanggang mamunga, mga kasembreros. So, ganoon din po sa ating puso, no, sa ating isipan. Kapag nagtanim tayo ng galit, ng puot, ng inggit, ng yabang, ng hindi pagpapatawad, ng kung ano man dyan, ng mga negative thoughts, mga kasembreros. So, kapag inalagaan natin yan at pinatira natin sa ating puso at isipan at buhay, darating ang panahon na talagang, mag-aaway kayo ng kapatid mo or kung sino man dyan nakagalit mo na dati ay parang nagkaroon lang kayo ng misunderstanding and so on. So, mamumunga na yung galit at saka puot na yun, mga kasembreros. So, iba nga talagang yung worst ay pumapatay pa, no? Talagang pinapatay nila yung kagalit nila, mga kasembreros, because of selos, for example, no? May mga nangyaring ganun, mga third party, so which is malala, mga kasembreros. So, yun po ay tanim, no? At saka success yun ni Satan, mga kasembreros, at huwag nating hayaan na magtagumpay si Satan, mga kasembreros, sa ating buhay. Sa pagtagumpay natin ang fruit of the Holy Spirit, mga kasembreros, yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, fruitfulness, faithfulness, mga kasembreros, and self-control. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, talagang yun po yung ng Diyos, no? Isali natin yung pagpapatawad, yung humility, no? Yung pagkakaisa, na unity, mga kasembreros, sa kabutihan, at of course, no, pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kasembreros. We know a lot more about unborn babies today than we did even a few years ago. New technologies allow us to see the tiniest changes in their development. Happy parents post ultrasound pictures on Facebook that show us a new person is on the way. So, kasi, di ba, iba na ngayon no? Talagang pa yung mga technologies na nalikha o nagawa, mga kasembreros, or advanced technologies. Talagang ina-allow na nakikita yung, nasa loob pa lang napupunan ng isang baby. Kasi ito yun, no? My frame was not hidden from you. Ibig sabihin, alam ni Lord, mga kasembreros, yung kahit nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay. When I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. So, nung tayo po ay nilikha, no? Let's say, sa loob ng, nung nabuo tayo sa sinapupunan ng ating nanay, ganoon siya, mga kasembreros, yung alam ni Lord, no? Kung ba hindi hidden, hindi natatago sa kanya, mga kasembreros, lahat-lahat. So, parang ganoon din daw yung technologies ngayon. Ina-allow ng technologies na yung nasa sinapupunan pa lang ng nanay, yung isang baby,
ay talagang talagang hinahaya mo pa may mga ultrasound na nakikita ng mga kasus, and yung iba pa nga ay pinapost sa kanila mga social media accounts ng mga kasus na ay buntis ako, ganyan. So yun siya mga kasus. Clearly, God is doing a good thing in the womb. So yun siya, no? Si Lord po ay gumagawa daw ng mabuting bagay mga kasimbrero sa sinapupunan ng isang nanay. But sometimes, the technology reveals a different kind of news. The child isn't developing like most children, a limb is missing, the brain is too small, or an organ is in the wrong place. So yun siya, no? May mga times din naman na yung technology po mga kasembreros ay yung pinapakita ng technology ay kunwari kulang ang paa, or hindi pantay ang paa, or ang utak daw ay maliit, or ang organ daw ay nasa maling lugar, or something like that mga kasembreros. And God again is doing a good thing. So pareho, no? Pareho mga kasembreros, no? Either yung nangyari ay or yung findings sa technology ay mabuti or masama mga kasembreros, still God is doing a good thing. Kasi nga, ang Diyos po natin ay hindi siya yung Diyos na mabuti ngayon, masama bukas. Tapos, mabuti na naman susunod na araw. So, hindi po siya nag-alter. Hindi po siya inconsistent. Okay? Ang Diyos po natin ay banal. That is why He is constant, mga kasunod. Kung consistency ay equal ng holiness, mga kasunod. So, hindi po siya nagbabago. So, kumaga pa, ang Diyos natin, ang mundong ito, magbago man mga kasembreros, pero ang Diyos natin po ay hindi po siya nagbabago. So there's nothing light or whimsical or romantic in my stating that God is doing good thing in the disability. So for 18 years, so meron kasing isang testimony dito na nag-share siya mga kasembreros na yung kapag maganda nakikita sa ultrasound, so God is doing a good thing. Pero pag masama naman yung pinapakita ng technology sa bata sa loob ng sinapupunan ng nanay, so God is still doing a good thing. So kasi ang sabi niya dito, nag-share siya ng kanyang testimony na yung author mga kasembreros na yung kanyang sabi niya, for 18 years my family has been intimately acquainted with severe disability. The impact on children and families is enormous and extraordinarily hard, infiltrating every area of a family life, and God is doing a good thing. So grabe, no? May disability pala sa loob ng kanyang tahanan, and yet sa amin, no, may special child kami mga kasembreros. So malaki na, of course, no? 20 plus na yung aming bunso mga kasembreros, and he is special child mga kasis, and yet God is doing a good thing. So grabe, no? Nakaka-relate din ako dito mga kasembreros. So praise God. Second, God gives us insight into two different kinds of sight. Psalm 139 and 15:16 mga kasembreros. The first is related to the kind of sight that technology provides to us today. God has always been able to see the development of His miraculous little human creations. We are fortunate today to get a small glimpse of what God knows completely. The very instant something goes wrong in the womb, He knows it. So grabe, no? So parang isang technology na ang Diyos natin ay nakikita niya yung nangyayari sa loob ng sinapupunan ng isang nanay. Mabuti man or may karamdaman or may kakulangan or disability nga mga kasembreros yung bata sa loob ng sinapupunan. And yet, no, kung iaalaw ng Diyos na mabuhay ang isang bata, God is really doing a good thing mga kaso. So ito yung pinupunto niya pala ng mga kasembreros. So grabe, no? Talaga ako rin ay nakaka-relate dito mga kaso na hindi porke may problema tayo, may challenge tayo, ay hindi na mabuti ang Diyos. Kasi God is a never changing God mga kaso. Hindi po siya nagbabago. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever mga kasembreros. So yun siya, no, talagang nakaka-amaze mga kasus. Mercifully, God doesn't make that the end of the story. Our Jesus knows perfectly what suffering is because He experienced it in Himself mga kasus. Hebrews chapter 2 verse 10, yung sasabi niya dito. So when the days that are written for us or for our children include suffering, we know that they come from God's hand for the purpose of bringing God glory and for our good. That's Romans chapter 8 verse 28. So tama, no? Kasi kapag tayo ay believer ni Lord Jesus Christ, ay magtitiwala tayo sa Kanya, dadakilain natin siya, pasasalamatan natin siya mga kasembreros, mabuti man o masama ang nangyayari sa atin. Because parang isang amo, di ba? Yung sa kumpanya, kapag may bad news na natanggap ang inyong department, hindi naman ibig sabihin na hindi na siya yung bossing, no? For example, no? Pero yung mga bossing kasi napapalitan din, no?
Pero given na yun, no, mga kasamaras na kunwari, isa lang yung bossing mo or isa lang may-ari ng kumpanya, tapos meron kayong bad news na tanggap, so hindi mo ibig sabihin na hindi mo na siya bossing. Kung yung loyalty mo na isang empleyado, dun pa rin sa bossing mo, of course. So parang ganun yung ka Lord. Hindi ibig sabihin na may masama nangyari sa atin, so sisisihin natin ang Diyos at titiwalag na tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Bagkus, dapat ay mas lalong manaig, mas lalong lumalim, mas lalong magtiwala pa tayo sa Diyos, mga kasembreros, every season of our lives, no? Kasi tinetest lang kunwari yung ating pananampalataya. So kapag nalagpasan natin yung test, mga kasembreros, we will receive the crown of life, no? The blessings and reward of God sa ating buhay because we stood the test, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos natin because He knows everything, kahit nasa loob pa lang tayo, no, ng ating, napupunan ng ating nanay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambarasan. Paalam po.